So, good day everyone. Here's another episode of Goodfellas Media featuring me, Ayasib, and sino ka? Tanggalong. So, wait lang. Tanggalong, Tagalog, di ba? Oo. So, Tagalog ka, nakakaintindi ka ba ng Bisaya? Oo naman, nakakaintindi naman ako din. Okay kayo. Bisaya na lang ko. Okay Oo, lang. go lang. Makaintindi gahapon ko. So, kung kuan ka, Tagalog ka, nganong naadto kag Davao? Actually, yung family ko, talaga taga Luzon talaga kami. So, ang dad ko, taga Bulacan. Yung mom ko naman is taga Pangasinan. So, both families taga Luzon. Pero, nagkaroon ng business trip kasi yung dad ko dito sa Davao in year 1996. Tayo. And then, nagustuhan niya talaga ang Davao. Kasi sabi niya, ay, peaceful, mura ang Mga bilihin. bilihin, mga pagkain, compared sa Manila that time. So, nung nagustuhan niya, talaga, pinilit niya si mama, oy, kapag nagka-opportunity tayo lumipat sa Davao. Ngayon na how long ka na dito? 2010, so 15 years. Oh. Ano ang mga experience mo dito? Nagka-jowa ka na ba ng Bisaya, Tagalog pa rin ba, ganon, whatever, ganon. Nung ganda kasi yan, nung high school ako napunta dito. Pero, nag-college ako, balik ako Maynila. So, anong nangyari, napitpit ulit yung dila ko ng Tagalog. So, pagbalik ko dito, deke-derecho talaga Tagalog ulit. Which is, natatawa din ako sa mga Bisaya na friend ko. Kasi, maamay sila na, hala, deke-derecho, walang break na Bisaya. Mm. So, yun. Pero, ayun na nga. So, tinatanong mo kung nagka-jowa ako. So, nagka-jowa ako ng Bisaya. So, how So, long currently, na kayo? Bisaya yung jowa ko. So, ang pinaka-problem talaga namin is language barrier. Bakit? Mag-joke siya, kailangan niyang i-explain in Tagalog. So, nabanggit na niya yung joke, sabi ko, hindi ko na-gets. So, explain niya yung joke. I-translate niya pa to Translate Tagalog. niya, pero minsan, nag-walk out na lang siya. Kaya sabi niya, wala na, hindi na siya joke. Ano pangalan ng jowa mo? Harvey. Oy, shout out kay Harvey sa pagtitiis dito kay Tanggalong, ah. Grabe ka naman. Landi mo day. Isa din to sa mga way kung bakit ako natuto talaga mag-Bisaya is law school. Kasi, so, what year ka na ngayon? I'm currently 4th year, guys. Wow. 4th year na ako. So, halata naman sa mukha, stress. So, yun, 4th year na ako. So, yun yung isang way. Kaya, kung mapansin nyo ngayon, guys, marunong ko somehow Bisaya. Kasi, na-realize ko, paano kapag nagka-kliyente ako ng Bisaya? Sasabihin ko ba sa kanya, translate mo sinasabi mo? Ma'am, wait lang, sir. Pakitagalog nga niyan. Gano'n mo. Oo. So, 4th year ka na ngayon. What made you enter law school? So, around 2018, I was diagnosed with depression. So, sabi ko, parang hopeless ng life, ganyan. And then, nangyari is, pagdating ng 2019, I graduated. Nangyari is, mas nabuang ko. Nung 2019, so nabuang-buang na nga ako. Tapos, pumasok ang pandemic and all. Sabi ng dad ko, hoy, wag ka magbuang-buang diha. So, try mo magbasa ng law books. So, nung nagbasa ko, interesting kaya. Ang binigay niya sa akin nung time na yon was the family code, PFR. So, sabi ko, Very interesting. Sabi ko, interesting. So, sabi ko, sige, mag-law school ako. So, the following year or nag-enroll ka ba agad into law school? Hindi. 2019, buwang-buwang pa ko nan. Tapos, by 2020, pandemic. Tapos, sakto, online lang man ang lahat ng application. So, nag-apply ako. So, saang law school ka ba pumasok? So, nung una, pumasok ako sa Teneo de Davao. So, yun. Kaya nag-push ko ako law school, online lang. And then, currently, I transferred sa Rizal Memorial College sa RMC.
Kasi first, there are certain circumstances for me and my family na I need to change schools talaga. So, as to the difference naman ng schools, di mo naman napapansin, no? Hindi naman kasi it's always law school pa rin. Kumbaga, same law pa rin naman yung pinag-aaralan. Oo, wala diba? namang pinagkaiba. Ano yun? Sa Ateneo, bawal ang divorce. Pagdating sa RMC, pwede ng divorce. So, since nag-mention ka na nag-enter ka nga ng ADU, may pinasukan ka bang orgs, soro, ganun? Actually, yes. Pumasok ako sa the Fraternal Order of St. Thomas More. Kumusta naman? Does it help ba sa life mo being a law student? There are things na, of course, there are a lot of conception regarding, I cannot say misconception, of course, pero mayroong conception regarding fraternities, sororities, di ba, ganyan. Especially ako, I know that kind of conception or ideas, kasi galing ako sa San Beda. Pagka pumunta kayo ng San Beda, makikita nyo doon lahat ng things na bawal pumasok ng frat, ganyan. Bawal mag-invite ng neophytes, ganyan. May mga ganong, every corner of the school, there are notices, ganyan. Nakapaskil talaga. Nakapaskil talaga. Parang kulang na lang naka-tarp siya, guys. Tapos every hallway meron. So, doon, alam ko na agad yung idea ko na, ay, bawal pumasok ng frat. Ganyan. But again, pumasok ako ng frat kasi nakita ko naman talaga yung sense. Like, ako currently, masasabi ko na yung frat ko ngayon is very helpful. Grabe na parang every time I'm down or ganyan. Hindi ko naman sasabi na pagka nag-law school ka is kailangan nasa frat ka or what. Not necessarily. It's good if you can handle it on your own. Pero ako, natutuwa lang ako sa mga brads and sis ko currently kasi grabe nila once na mag-message lang ako na, guys, I need help. Nandyan agad sila. Yun. So, parang totoo talaga siyang brother-sister bonding, no? Ganun. Oh. So, wait lang. May business ka din, di ba? Yeah, I also have my business. Anong business yan? Monkey business? Drug. Hoy! Grabe. RA 9165. Wow, alam mo, RA. Guys, joke lang po yun. Wag. Masisira ang buhay mo. Wag po. So, actually, hindi naman. Actually, legit business siya. Legit talaga. Legit business. BIR registered. Mayroon akong business permit. Kaya kong i-furnish yung mga necessary documents. So, I have my business in Kidapawan. Yung name is nakapangalan talaga sa akin. So, pagka pumunta kayo sa Kidapawan, shout out dyan, guys. Punta kayo doon para bumili ng fish cracker and stick bread. So, that's my family business. Actually, here in Davao, nandito yung manufacturing niya. So, we have manufacturing ng fish cracker and stick bread here in Davao. Pero, ako kasi, ang business ko was a branch. Not necessarily a branch kasi hindi siya nakapangalan sa original. Kasi yung dito sa Davao is nakapangalan sa sister ko. So, yung doon sa Kidapawan is akin siya nakapangalan. So, hindi siya branch. Stand alone siya. Kasi kapag, di ba, ang concept natin, kapag branch, dapat same name. So, kung sister ko nakapangalan sa main, dapat sister din yung Pero currently, hindi. Magkaiba siya. So, you mentioned na fish crackers tsaka stick bread, di ba? Sinong nag-isip niya na business? Actually, I grew up sa family ko kasi is business-oriented talaga kami. So, kung tatanungin mo man, is that kaming 4 na magkakapatid, puro business course kami. Walang sahag na hindi business course. Kasi, like, yung sa bunso namin, marketing. Yung sister ko is sa CPA. And ako and my brother is, yung kakambal ko na narirato ko kay
kay V is operations management. So, technically, nasakop namin ang buong business na talaga lahat ng line. aspects, Oo. ganon. So, yung business namin was originally from my dad's concept. Mhm. So, yung dad ko ang nag-conceptualize nun. Kumbaga siya yung brain behind everything. Yes. Kapag may time na walan ka na ng hope sa life, or napagod ka na talaga, ano lang, isipin mo lang na, ay, bukas na lang ako magpakamatay. Charot. Hindi! Hindi kasi, it helps. Actually, ako, may depression ako, guys. Sometimes, yan ang gusto ko ngayon. Kasi hindi mo maintindihan yung mind mo kapag may depression ka. Hindi mo siya mag-gets. I don't promote suicide, guys. But, of course, I can completely understand people who go through suicides or yung may Those self-harm. phases, mga ganon. Kasi I tried myself. Hindi siya for the sake lang na wala lang, may matapik lang. No, I'm taking my own medication. Oh, I can vouch kasi pinapadrive niya ako papuntang Mercury para bumili. Guys, go. Yan lagi. Nakasmile pa yan. Dahil may lakad ka. Bad. Suman mo, Mercury. So, wrap up everything sa mind mo ngayon. Ano ang parang happy pill mo? Kasi you mentioned na depressed ka. Anong nagpapasaya sa'yo? Aside from jowa? Oo, aside na lang sa jowa. Siguro. Of course, there's family, friends like you. Aww. Tapos, syempre, din, yung pagka iniisip ko na I've come this far, na imagine, 4th year law school, tapos, I also have my business. So, somehow, parang sinasabi ko, may pulos pala di ay ko sa buhay. What's one word na mag-describe sa'yo? You are Monica and blank. I am Monica Mariano and I am content. You are? Content. Yon. She is Monica Mariano and Guys, she is alam niyo content. bang law student din itong nag-interview sa akin? Huh? So, how's law school? Masaya. Paano masaya? How's law school? Masaya siya kasi na-realize ko na hindi pala lahat nagtatapos pag hindi ka umabot sa passing grade. Like, let's be real. Ang passing grade, nagiging basehan na lang siya ngayon ng talino mo. Not your understanding. Kasi ang dami kong kilala, yes, pumapasa, pero tatanungin mo, hindi makakasagot. So, ako, feeling ko naman mag-agree ka. Mas okay sa'yo na bumagsak na wala kang naintindihan kaysa pumasa ka na wala kang naintindihan. Oo. Diba? Kasi iba pa rin yung achievement na pumasa ka, tas may na-retain ka. Oh, pero, especially ngayon, diba? Pero let's be real, Day. Kay, ang law school, pag nandun ka na kasi, minsan gusto mo na lang pumasa. Oo, para matapos na itong lahat. Pero guys, pag dumating kayo ng 4th year, technically, doon kayo babawian lahat ng subject nyo. Kapag hindi nyo siya naintindihan. Oo. If sa first year to third year mo, chill ka lang, di ka nag-aaral ng maayos, umaasa ka lang sa notes ng kaibigan mo, tapos mamadaliin mo pa sa notes niya. Nako, mag-ready ka sa 4th year kasi, para siyang multo, binabalikan ka na lang niya. Oo, lahat ng subject nyo from first year to 4th year, babalikan kayo isa-isa. Lahat yan, may exam, so. Uy, may makbar pa! Ready ka na? Hindi. Ready na lang. Yun yung tanong, ready ka ba? Ready na lang. Wala man akong choice. Kailangan ko mag-prepare. So, bakit? Kung tanong ko sa'yo, may pinagsisisihan ka ba sa law school? Ang pinagsisisihan ko ay nag-joke ako dati. Joke lang. Ang pinagsisisihan ko siguro one thing is hindi ako masyado nagseryoso nung nasa ado pa ako. Parang nasa isip ko,
total, mahirap man to. Bahala na siya. Wow, ganun. Oo, Ganun kasi... ka kabilis mag-quit. Oo. Kaya walang tumatagal sa'yo, dahil. Bakit? Oy! Huwag na nga tayo sa mga tagal-tagal na yan. Kung siya man ang mapili. Itong tanggalong na to. Hindi. Ayasib. Yung sa dito kasi sa RMC na, nung nag-transfer ako, na-realize ko na since wala pa ako masyadong kilala, kasi 2022 lumipat ako, di ba? Wala pa ako masyadong kilalang taga-RMC. Actually, pag-transfer ko, may Cream Pro kami. Gumawa kami ng group. Kami nila Henry, nila Ate Cheng, sila Rohani. Hindi ko pa sila close talaga. Like, naghanap lang ako ng transferees from ADO kasi alam ko na parang same culture kami na kailangan gumawa ng notes para matuto ka. Sa exam may ka na reviewer. Mabasa ka, diba? May mabasa ka. So, parang nadala ko siya na culture dito sa RMC na kailangan mong gumawa ng notes for you to survive. Kasi yung notes na yon based yon sa lecture ng prof mo. So, since ito naman ang lecture ng prof mo, syempre, pag magtatanong siya sa exam, dun siya magbe-base, di ba? So, common sense, ikaw, kahit busy ka, gawan mo ng paraan na makinig ka pag nag-discuss ang prof mo, mag-take down notes ka, para meron kang matignan pagting exam na. Kasi pangit din yung, ito sa mga law students, aspiring law students, whatever, never talaga kayong mag-expect na tunulan na lang mo og kuan notes. Dili siya maayo na mindset na, uy, dara notes dili. Make your own notes. 'Di ba? You can vouch kay nagagawa ka din ng notes. Notes, poison jar. Hoy! Hindi kasi, guys, ganito yan. Pagka gumagawa kasi kami ng notes, based sa lecture. Pero, ganun Tsaka sa syllabus. Based sa syllabus, tsaka sa lecture. Pero, paano kung walang syllabus? Or walang syllabus? Kung walang syllabus kasi, sa lecture ka mag-base. Pero, as a person, ako kasi, I'm not auditory. Siya kasi auditory siya eh. Ako, on the other hand. Matao ako, auditory daw. So, siya, auditory siya. So, mahilig siya makinig. Ako naman, gusto ko nagbabasa. So, hindi kami match na pagka ako, pinakinggan ko ang video lecture ng prof, wala pang 30 minutes, tulog na ako, guys. So, hindi ako pwedeng nakikinig sa lecture. So, I mean, sa class, nakikinig ako, guys. So, huwag kayong mag-alala. Nakikinig ako. Nakikinig ako sa classes. Pero pagka yung audio recorded lang, hindi ko talaga kaya. Lalo na kapag nakita kong, my God, it's 1 hour long. 1 hour nagreklamo ka na, may 3 hours pa nga minsan. Oo, pero pagdating ng 15 minutes mark, break, sleep. So, maganda siyang pampatulog, guys. Yung mga boses, sorry po, sorry attorney. Maganda po kasi masyado yung boses niyo pampatulog. So, parang hinihili ka ng boses ni attorney. Na parang matulog ka na, gano'n. Pero, ako kasi, on my part, pagka, ginagawa ko is, nagbe-base ako sa bar syllabus. Kapag gumagawa ko ng notes. Or, kunwari, may nalaman ako na ito yung sa prof ko, ginagawa ko is, sinasummarize ko yung mga points niya, tas kinukumpleto ko siya sa notes ko. Lalo na yung mga sinasabi niyang very important notes or very important points. So, ang lesson learned ko na lang today, kaibiganin ko na talaga si Monica para may notes ako. Redact nyo na yung sinabi ko kanina, huwag kayo umasa. Umasa na tayo dito. Ako na sugar mommy, ako pa tagabigay ng notes. Ako naman driver mo. Sabagay. Ano ang mabigay mo na advice doon sa mga gustong pumasok ng law school, regardless of age, basta gustong pumasok ng law school? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Joke lang. Siguro, if you really want to enter law school, actually, hindi siya patalinuhan, guys. It's more on how you
are willing, how dedicated you are na gusto mo talagang maging lawyer. Mhm. Kasi ako guys, to be honest, hindi ako matalino. Siyempre. Let's go. Hindi ako matalino guys. Ano lang, masipag, naakal ko lang din maging masipag. Sipag, tiyaga, nilaga. Oo. Siyempre, kailangan mo kumain, di ba? Sipag, tiyaga. Tapos, siyempre, kailangan mo kumain para maging masipag at saka matyaga. So, yun yung akin. Siguro, ano lang, piece of advice is, your dedication matters. So, if you're not dedicated enough, kung masabi mo sa self mo na, ay, parang law school, yung umupo ka ng 8 hours, you will study around 8 hours, 5, at least sabihin na lang natin 2 hours. Kasi napaka-unrealistic nung iba sabihin 8 hours eh. Pero in reality, guys, lalo na kung baliw-baliw ka, hindi ka makakaupo talaga, para kang kitikiti. Oo. So, mga 2 hours, kung hindi mo kaya umupo ng 2 hours na mag-aral, then, galingan mo ang pag-motivate sa self mo. Kasi, para sa akin, 2 hours is big thing na siya. Especially if you're working, if you're in business, if you're, you have a lot family of matters things to din do. attend to. Oo. 2 hours is a big thing. Kung Mhm. makaaral ka ng 2 hours straight. Privilege na siya, kumbaga. Oo. So, ikaw, dahil law student din siya, guys, tanungin din natin siya, anong masasabi mo sa mga gusto and willing pumasok sa law school? Sa mga gusto, tsaka willing. Sure na kayo? Final answer? Final na daw. Final na talaga? Siguro advice ko na lang, yun, yung sabi niya, di ba, motivate yourself. Bukod sa motivate yourself, maghanap ka din ng hobby or akin kasi may dog kasi ako. So, siya yung stress reliever ko. Kala ko, kasi, ang hobby mo uminom. hoy! What if you? Bad yan. Hindi, maghanap ka ng pagkakaabalahan mo bukod sa law school kasi hindi naman pwedeng always yung attention mo nag-aaral ka lang, nagre-review ka lang. Dapat meron ka pa ring way na ma-realize mo na, tao pa rin pala ako. Hindi ako law student lang. Yun. Kasi sobrang essential ng mental health pagdating sa law school. Kasi if mahina ang mental health mo, lagi ka na lang nagbe-breakdown. Actually na-try ko yan, yung feeling ko hindi enough yung aral ko. Higa na lang ako, yakap-yakap ko na lang si Pinky. Kasi parang, kumbaga, if wala ka kasing safe space, safe environment, while naga-law school ka, kawawa ka. So, ang masasabi ko ay, have friends. Just like me. Tons of friends. Be a social butterfly. Kumbaga, dapat friend ka to everyone. Kasi at the end of the day, law students kayo, ang liit ng, tawag dyan? Population. Hindi naman population. Community. Ng community ng law school. So, someone knows someone. Mga ganon. Yeah. So, makipagkaibigan ka talaga. Tsaka be yourself. So, tulad nung sinabi niya, 'di ba? Ito din, clarify ko lang din kasi 'di ba, sabi mo na you have to be mentally stable pagpasok mo sa law school. But again, for me guys, because beforehand pa, bago ako nag-law school, even before graduating from college, I already have Diagnosed ka na. I was diagnosed with clinical depression. So, siguro, yes, it's very hard to enter. Kasi parang ang nangyari is, siguro sa akin on my part, naging escape ko ang law school. Kasi naging busy yung mind ko eh. Kasi dati grabe yung mga... Pag wala kang ginagawa. Pag walang mas ginagawa. natitrigger ka. Mas natitrigger ako na parang, what if ito na lang gawin ko, mag-self-harm. Pero nung nag-law school ako,
Hoy, may exam ka pa next week. Hindi ka pwedeng umiyak dyan, hindi ka pwedeng mag-ano-ano dyan. But again, yun nga. So, maybe, yes, mental health is very important in law school also. Take care of your mental health na lang. Ganun. So, tulad ng sinasabi niya, it's very good na kailangan na may friends ka to be there for you. So, I have my fraternity and also I have V, of course. V is, to clarify, hindi siya part ng Char. Hindi talaga. Wala siyang plano. I am a social butterfly. I am friends to all. Friends to all? Parang mali yun. I am a friend to all. Ano ba yan? Uy, basta yun. Pwede Bisaya na lang. Amigo ko sa tanan, mauna na. Anak man, good. So, yun. Ayun. So, for me, siguro mental health is very important. But again, in law school, mabuang jud mo. Lahat na lang. Kahit nga ako, may once, kumakain ako, umiiyak na ako. Sabi ko, babagsak ako sa subject na to. Sabi ko, babagsak talaga ako. Ay, natry ko yan. Pero nag-class. Nag-iyak ako. Oh, hindi nga. After exam, nag-exam, tapos kumakain. Tapos sabi ng kapatid ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, babagsak ako. Bagsak yung final exam ko. Tapos sabi niya, baliw. Sabi ko, okay, so, again, mental health, how I go through with law school, with all the pressure and with all the things that's happening, ano lang, ang tumatak lang sa mind ko is, keep moving forward. Ngayon, pwede kang umiyak. It's very normal umiyak ka after the exam. And then, you will realize, you need to sleep, and then kinabukasan, okay, I have another exam. So, keep moving forward lang. Para lang siyang gulong. Ikot lang ng ikot. Tapos, realize mo, Okay. So, yun na yun. that's it, guys. Wrapping up the episode of ISU and